Nagulantang ang mga senador nung nalaman nila na ang itinuturing na Diyos ng kulto sa Sitio Capian na si J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila ay may sariling advisor o konsultant pagdating sa pagdidesisyon. At ito ay si Mamerto Ganalida na itinuturing na advisor ng Diyos. Okay po. So, si J. Renz, ang Diyos, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung tama po ba yung mga ibang desisyon na dapat gawin. Okay. Advisor. Yes, Mr. Advisor sa Diyos o konsultant. Oh, sir. At Jeng, ito bang si J. Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Sa pagkakalam ko, ma'am, lima sila mag-uusap bago gumawa ng mga aksyon. Sino-sino to? Sila Mamerto D. Galanida, Karen Sanico Senior, Janet Ahok, Rosalie Sanico, At si Jerens Galario. J. Renz Kilario. Si Jerens po ako sila magpa-implement sa kasi siyang Diyos namin. So silang lima yung nagdidesisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalang ito sa mga witnesses natin. So, nung unang sa sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong Odette. Silang lima bago dumating ang bagyong Odette. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagdidesisyon? Yan ang hindi ko alam kasi bumaba na po ako, ma'am. Siya nga. Okay. Pero sa kanilang lima, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko, ma'am, mukhang si Karen Sanico Senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo. At saka si Mamerto. Silang tatlo kasi ang parating mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras, nagtatanong si Senyor Aguila kay Mamerto D. Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga malalakas, itong lima, siya ang pinakamalakas. O kasi siya yung maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senyor Aguila. Okay. Siya din ang sa ministry namin. Maghahatid ng papers? Abogado ba siya? Si Mr. Galanida? Doktor. Doktor. Doktor sa Doctor of Education. I see. Superintendent sa DepEd. Superintendent. Okay po. So, si J. Renz, ang Diyos, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung tama po ba yung mga ibang desisyon na dapat gawin. Okay. Advisor. Yes, Mr. Advisor sa Diyos o konsultant. Oh, sir. Kasi sa kanya mo kayo nagtatanong. Oh, sir. Sino pa isa? Si Karen Sanico Senior. Karen Sanico. Anong Karen? Senior? Lalaki? Lalaki po. Lalaki yung Karen? Opo. Oh. Well, ikaw ang Karen. Yung may isa pang Sanico na sinasabi pangalan. Rosalie. Rosalie. Misis mo. Okay. Mr. Okay, Chair, okay. salamat kayo, Mr. Chair. Yung ibang issues, no? Pwede natin yan mapag-uusapan, pwedeng totoo, pwede hindi. Pero itong pagkasal sa mga bata, at saka pilitang pagpakasal, at itong pagbabawal na mag-aral sila, pinipigilan mag-aral, that I cannot forgive. Whoever do that, for me, it's unforgivable. Kaya, once and for all, tanungin talaga kita. Binabawalan ba niyo mga bata na pumasok sa eskwelahan o hindi? Wala po akong alam diyan po kasi ako po ay sa 21, Vice Presidente lang. Halili lang ako kung nandoon ng Presidente at saka yung mga policies namin. So, sino ang nagbabawal pala? Hindi ikaw? Hindi po. O, sino ang nagbabawal? Ano po? Sino ang nagbabawal? Hindi ko po alam kung may nagbabawal. Basta ang alam ko lang po ang mga hindi naman mapwersahan yung Ikaw ang pinaka-elder doon sa grupo kung saan yung mga nasa power from Kilario sa iyo at saka yung mga ibang opisyalis sa inyong asosasyon. Ikaw ang pinaka well-educated, ikaw yung pinaka dati ka pa nga mayor 3 times ka na mayor. Ito pagdating sa edukasyon ng mga bata, wala kang pakialam.
Hindi mo alam at wala kang pakialam? Ang alam ko po ang kahirapan na kahirapan na magpaaral kasi po sa terrain ng aming lugar. Hindi, itatanong kita, hindi niyo binabawalan. Hindi po. Kusang ayaw ng mga bata mag-aral? Sa alam ko po, hindi po yung sa alam ko lang po hindi. Sa alam? Ano? Sa alam mo, hindi. Kasi yung lang ang nakita ko po na wala namang policy ng board na bawalan ang mga bata. Ay, you're telling half truth and half lies, ha? Klaruhin kita. Klaruhin natin ito. Kasi kayo ang policy making body dyan sa kapihan. Tanong ko kung talaga bang pinipigilan nyo mag-aral ng mga bata o hindi. Hindi po, our records will show kung anong pinag-usapan O bakit walang bata nag-aral? Sige nga, explain to me. Sa It mga- is a natural nature ng bata yan na maghanap ng pag-aaral. Kaya nga yung mga bata dito na lumayas dahil lalaki daw sila na walang pinag-aralan. So yun ang nangyari. Tapos sa inyo, wala nag-aral. Yan ay mga parents ha, doon sa loob may mga parents. I don't believe na itong mga parents na ito ay ayaw nila pagpaaralin yung mga anak nila. At ikaw mismo, I don't believe na ikaw, dati kang mayor, dati kang DepEd superintendent, na ayaw mong paaralin ng mga bata. But how come? How come? How can we explain it to the whole world? Bakit ang mga bata doon ay hindi nag-aaral? Ngayon, you want us to believe that dahil sa kahirapan ng kalsada, which is 3 or 4 kilometers, na babagtasin or lalakarin, kaya hindi papasok mga bata. I don't buy your explanation. I don't buy your explanation. Mr. Chair, please. Yes, go ahead. Meron namang parent po dito. Pwede po sila mismo magkuhan bakit hindi pinaaral nila o hindi nakaaral. Meron namang kaming kasama dito na isang parent, si Fibeline Cubillanes po. Pwede pa po payagan makapagsalita para siya po mismo ang mag-express ng kanyang kung anong tagla ang totoo. Eh, ikaw, parents ka mismo eh. Parents ka mismo. May mga anak, may mga apo ka pa doon, di ba? Opo, yung Oh. mga anak ko po ay tapos na po nag-aral. At, Bago kasi wala pang kapihan noon. wala pa. Wala pa. Po. At Oh. may nag-continue naman po through online.